lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nasa liblib na lugar. Kumbaga, nasa laylayan na po at hindi talaga or hindi basta-basta naaabot ng ating mga kababayan. Dahil hindi biro-biro yung time, yung pagpunta dito dahil talagang napakalayo. No? So ate, magandang araw sa'yo. Araw po din, sir. Anong pangalan ni ate? Jenny po. Ate Jenny, ako po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo dito? Okay lang po. So yung kapatid ninyo na inilalapit sa amin, sinong panganay, siya o ikaw? Ako po, kasi yung una po yung isa, tapos ako pangalawa. 3 po siya. Ilang kayo magkakapatid? 3 lang. 3 lang. So yung pupuntahan natin is pangatlo. Opo. Bunso pala siya. Opo, bunso po. Kumusta po ba ang buhay-buhay nyo dito? Mahirap po talaga, sir. Bakit? Ako lang po nagsusuporta kasi mahirap din yung mga kapatid ko, sir. Naiya nga sana ako, sir, pero alam ko po, tapos puso po kayo tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kaya, grab ko na yung opportunity ngayon, sir. Baka po, matulungan yung kapatid ko. Marami na po akong sa kanya, sir. Tinulungan ko na po siya talaga. Kaya, ngayon, nandito kayo. Pasalamat po ako, sir. Nandito kayo. Ano bang hanap buhay nyo po? Actually sa ako, dito lang po ako sa bahay. Nag-aalaga po ako ng mga anak ko. 2 pong anak ko, sir. Isang 10 years old, isang 9 years old po, sir. Ano po ang trabaho ng iyong asawa? Sir, nasa Malayo kasi siya, sir. Kaya yung nag-maintain lang, sir, ng rice field. Maintainer, sir. Okay. Ramdam ko yung bigat na pinagdadaanan ni ate, mga kababayan. Matanong ko lang bago tayo pumunta. Ano po ba nangyari sa kapatid mo? Anong sakit niya? Biglaan lang po, sir. Nangyari sa kanya. Kasi siguro, sir, depressed. Mga problema kasi, sir. Kasi bata pa kami. Wala na po yung magulang namin. Bakit? Asaan na yung magulang ninyo? Dati kasi po, ako sa edad ko, naiwan na ako ng papa ko, 2 years old, patay na po siya. Tapos yung mama ko, sir, pagkamatay ng papa ko, nag-asawa. Tapos kami, sir, medyo hindi na kami na ng mama namin kasi nag-asawa siya, sir. Tapos nag-anak. Tapos kami, sir, napunta kami doon sa kapatid namin. May half sister din kasi kami, sir. Doon kami nag-ano sa kanila noon dati. So ibig mo sabihin, nung namatay ang tatay mo, 2 years old ka, and then nag-asawa yung mama mo. Opo. That time na nag-asawa yung mama mo, napabayaan kayo parang ganun. Bayaan po kami, sir. Siguro kaya yung naano niya, sir. Hindi na gabayan, sir, ba? Kaya nagka-depress yung kapatid mo. Po. Kaya nakakaawa naman, no? Sige ate, no? Kaya na aking sinabi, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie from Luzon, from Pangasinan. Salamat sa Panginoon nakarating ako dito. Sana makatulong kami kung ano man yung pwede naming itulong. Okay? Pwede bang dalhin mo kami sa kapatid mo? Opo. Tara, let's Dito go mga po. kababayan. Samahan niyo po kami. At para makita natin tong kapatid ni ate. Ano yung pangalan mo ulit ate? Jenny po. Ate Jenny. Ayun. Ate Jenny, bundok-bundok dito. Opo. Bakit may nakalatag na sahig dito? Sir, pag magkupras kami, sir, diyan Oo. namin nilagay, sir. Gaano na kayo katagal nakatira dito ate? Sir, mga 10 years. At mga 10 taon na. Oo, kasi dati, sir, sa Davao del Sur kami, sir. Ano? Sa Davao del Sur kami At taga Davao kayo dati? Opo, doon po talaga kami pinanganak. Oo. Tapos naglipat kayo dito. Oo, naglipat kami, sir. Sarili nyo ng lupa meron dito? Hindi lahat, sir. Maliit lang din, sir. Parang 1/2 lang, sir, ba? Kalahating hektarya? Oo. Sige ma'am, unang. Sa amin, sir, tanim kami ng gulay. Mm-mm. Hindi man maano ng asawa ko, sir, kasi may trabaho din sa doon, sir, ba? Oo. Kaya, Pero bakit malayo yung kinarurunan ng kapatid mo sa bahay mo? kasi, sir, dati, inano ko siya sa bahay, sir. Oo. Kaya lang, sir, pag magwawala siya, sir, ba, yung ginigiba niya po, hindi po kasi durable, sir. Miserable? Hindi po durable. Okay.
Kaya po, nagigiba niya, sir. Kaya po, wala akong ibang choice, sir. Dinala ko na lang dito sa liblib kasi pag sumigaw siya, sir, madisturbo yung kapitbahay namin, sir, ba? Ay, ganun. Oo, kaya nilagay ko na lang siya dito sa liblib, sir. Paano pagdala ng pagkain niya dito? Ako, sir, nadala ko, sir. Araw-araw? Opo. Umaga, tanghali, gabi. Talaga. Opo. Nakakaawa yung kapatid na hindi ko pa nakikita mga kababayan kasi tignan nyo itong kinaruroonan niya. May balak po sana kung anuhan siya ng bahay, sir, ba? Pero hindi ko po kayang, sir, yung mga budget, sir, ba? Para po malapit lang sana sa akin. Allah. Dito lang siya. Opo. Hindi siya umaalis? Hindi po, kasi tinalian ko na lang po siya. Ay nakakadena. Opo. Ilang taon na po siya, ate? Ano na po, 34. Lalaki, ano? Opo. Lalaki. Ay, kuya. Dati, sir, nagsakit niyan siya. Puro buto na lang yung niya, sir, ba? Kaya inano ko, sir, na abuti na lang na yung katawan niya, sir. Medyo may na siya, sir. Medyo nagkalaman. Opo. Pwede natin lapitan. Hindi Opo. naman siya nananakit. Hindi naman Hindi po. naman. Ano ang behavior niya kadalasan? Minsan, sir, kung hindi siya sumusumpong, sir, ba? Oo. Kasi magbabato siya, sir. Yung mahawakan niya, sir, ba? Oo. Pero ngayon, okay siya, sir. Kasi makausapin man siya. Pag may nahawakan siya, yun na ibinabato Opo. niya. Yung mga bato. Kaya yung mga sir, pinaalis-alis Sa ko talaga. tingin mo, ate, pag tinanggalan mo siya ng tali, tatakas yan. Oo, sir. Dati kasi, sir, hindi pa siya ganyan. Makalakad ng mabilis ba. Naabot siya ng Davao, sir. Digos. Malayo. Oo, malayo, sir. Tapos kinuha niyo ulit. Oo. Pero hindi ba mas kawawa siya na nandito siya sa gitna ng bundok? Walang ilaw, Wala kasi. malamok. Wala akong choice, sir. Kasi wala din akong budget, sir, ba, pang patayo ng kahit maliit na bahay niya, sir. Di ka, Din po kami, sir. di ka ba naawa sa kanya na ganito sitwasyon niya? Nawa din, sir. Mm-mm. Kasi gusto ko sana po na punta sa bahay na mag-usap-usap kami, sabay magkain. Mm. Hindi ko po magawa kasi takot po di ako, sir. Kakulan din sa bahay. Baka po siya, sir, magwawala. Wala pong sa akin. Baka magwala siya sa bahay. Baka mapatay niya ako. Ganun po ba yung isip ko? Pero sa akin po, hindi sana ganyan ang sitwasyon niya, sir. Kasi maawa po ako sa kanya, sir, ba? Pero noong unang nilagay mo siya dito, ate, nung unang nilagay mo siya rito, tapos nakikita mo, siyempre bilang kapatid, nakita mo yung sitwasyon niya na ganyan, butot balat na. Walang damit pang ibaba, tapos sa gabi, umulan, Marami lang umaraw, dito lang siya. Gaano kasakit bilang kapatid na ganyan ang sitwasyon niya? Hindi po ako makatulog minsan, sir. Sinisip ko po siya, sir. Kasi pagbigyan ko po siya ng yung durable na tulugan, sir. Baka po, ipus-pus lang niya po ba. Baka lang niya sirain. Kaya ganyan na lang ang tulugan niya, sir. Okay. So okay lang, kausapin ko siya? Opo. Hindi naman siya nanununtok bigla. Hindi naman po. Makikinig naman po siya. Tapos dyan na lang talaga siya nahiga. Opo. Pero bakit may punso? So ito mga kababayan, mga kabarangay, ito yung sitwasyon na nadatnan natin dito. Anong pangalan niya? Pabian po. Si Kuya Pabian. Ilang taon siya? 34 po. Ito mga kababayan, dito siya naninirahan. Parang nagsisilbing bahay po niya yung punsong ito. Wala nang may kapirasong tela na kanyang inuupuan. Pero nakikita mo humihiga din siya. Opo. Pag natulog. Natulog siya. So ngayon nag-almusal na siya. Opo. Kawawa, walang short. Kuya Pabian, kumusta? Okay lang. Anong ginagawa mo dito? Paulay? Ha? Paulay? Ano yung paulay?
Nagpahinga ka? Gaano ka nakatagal dito? Mga 1 week. 1 week ra. Pero sabi ng ate mo, ilang taon na siya rito? Matagal na sir, kaya lang nagsakit siya sir. Punta ko sa bahay. Tapos ngayon sir, na okay na siya sir. Nibalik ko na kasi sinisira na yung lugar niya sir, yung bahay niya sir. Kuya Fabian, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Naalala mo pa ba? Kuya Fabian, pwede bang maki-appear sa'yo? Appear ta? Kaibigan po ako. Tabang doon. Baka sakali matulungan kita. Halos pare-pareha sila ng sitwasyon mga kababayan ng mga dating natulungan ko. Kagaya po ni Kuya Oliver. Yung sitwasyon talagang nakaganyan na lang, niyayakap na lang nila yung kanilang tuhod. At talagang wala silang alam sa buhay. At ayon sa pamilya mga kababayan, hindi po alam. Ayon kay ate, hindi alam kung bakit nagkaganito. Hindi nyo pa po ba siya nadala sa pagamutan? Nadala na po. Baya lang po ang ng doktor, depressed po siya. Depressed talaga. Tapos, hindi siya nabigyan ng gamot? Hindi natuloy-tuloy? Nabigyan po, kaya po, parang na-stop sir ba, hindi na tuloy-tuloy. Kasi pag ma-okay siya sir, hindi naman siya pupunta doon sa Davao sir, hindi na siya sasama. Wala po akong sir ba nga, talagang ipunta siya doon. Kasi every 15 days sana yun sir, mag-check up siya doon. Tapos pag ma-okay siya, hindi na siya pupunta sir. Hindi ko na maano siya. Tapos magtuloy na, magbalik na naman. Oo, naman siya sir. Punta siya saan niya gusto. Di ko na mapigilan siya sir. Kasi sa totoo lang, yung mga ganitong pasyente, once na nasimulan na ipagamot, tuloy-tuloy na po. Ang maintenance, kumbaga, maintenance na po yun. Sana. Para hindi sila bumalik, para nakokontrol nila yung sarili nila. Fabian, ano? Pabiyan. Fabian. Fabian!